Ito po ang inyong abang lingkod, si Brother John Ray. So sa gabi po na ito ay atin pong isisiwalat, no? Or ilalahad yun pong mga kabaliktarang aral ni Brother Erwin de la Cruz na kanya pong nilako kahapon dito kalaban si Father Darwin regarding OSAS, no? Na kung saan po sa mga tanong ni Father Darwin ay para bang nahulog sa kumunoy si Brother Erwin dahil sa mga sagot niya ay talaga pong lantaran na kinukontra po niya ang aral ng Panginoong Hesukristo. Dahil po sa kanyang paniniwala sa doktrinang OSAS, tinalikuran na po niya ang tunay na aral ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, kinukontra na po niya. Okay? So yan po ang atin pong bibigyang linaw ngayong gabi mga kapatid. At tutok po para po tayo ay matuto at hindi mauto, no? Ng mga liliparang mga bulaang mga ngaral ngayon sa salita ng Diyos mga kapatid. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Car back, saw Simbahan. Kapatid, Erwin de la Cruz, magandang gabi kapatid at sa mga kapatid natin na nandito ngayon. So ang topic natin is one saved, always saved. So itong topic natin, pinatunayan mo na biblical at tinuturo po ito ni Kristo. Itong always, ano ba kahulugan nito? Parati po, no, sa Tagalog. Parate, walang putol. Ayun po ang pagkaintindi ko po, Father. Salamat po. Permanent, pwede rin pong permanent. Alright, no? So, recap lang natin. So, malinaw ang tanong ni Father Darwin mga kapatid, no? Sa aral nila na once saved, always saved. Ano ba ang ibig sabihin ng always? Sabi naman ni Bro Erwin na ang kanyang unawa sa always is yung parate, palagian, no? Or yung permanent daw. Okay? So, permanent. Then, mas nilawigan pa yan ni Father Darwin, no? Pakinggan natin ulit. Ginagamit mo mo ang John chapter 3 verse 16. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, kung hindi siya always, yung believe niya ay hindi always, maliligtas pa ba? Okay, so recap lang din natin, no? Dahil ang kaniyang explanation sa always is permanent or palagian. So ang tanong ni Father Darwin, based sa ginamit mong talata sa Bible na ang mananampalataya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, no? Dahil always 'yon. Paano kung yung nabigyan ng buhay na walang hanggan sa kanyang pananampalataya ay hindi always sumampalataya? Kung ibig sabihin, tumalikod sa kanyang pananampalataya, ligtas pa ba? Yan ang tanong ni Father Darwin, na ligtas pa ba yung mga taong sumampalataya na nabigyan ng kaligtasan? Ligtas pa rin ba kahit na hindi sila magpatuloy sa pananampalataya? Ano ang sagot? Pakinggan natin. Siya? Opo ang sagot ko po, Father. Opo daw mga kapatid. Kahit na huminto sa pagsampalataya, ligtas pa rin daw. Kasi ligtas na nga eh. Okay, pakinggan natin patuloy.
Ito po ang paliwanag ko. I have 1 minute. Okay? Ang sabi po ng Biblia, Philippians 1:29, no? Yung faith natin ay gift from God. Ephesians 2:8-9, sinasabi rin doon, faith kasama sa grace and salvation, gift from God. So ang pananampalataya po ng Kristiyano, galing din po sa Diyos. Hindi po natin kaya i-manufacture yon sa sarili natin bilang mga makasalanan. Okay? Ngayon, dahil nga po dito pa tayo sa corrupted flesh, sabi nga ni Apostol Juan, no? Kung sino man magsabing hindi na siya nagkakasala, sinungaling siya. No? Minsan po talaga, hindi tayo 100% yung faith natin. Pero hindi po tayo binibitawan ng Panginoon. Patuloy niya po tayong hinahawakan. Patuloy niya pong binabalik sa atin ang faith. Binibigay ang faith. Binibigay ang repentance. Hindi po tayo maaagaw ninuman sa kanyang mga kamay. Sa kanya po nanggagaling ang faith. Hindi po sa ating mga sarili. Yun po ang sagot ko, Father. Thank you po. Okay. Kapatid, bro, Alright, no? So, malinaw, mga kapatid, na malinaw ang kanya pong sagot na kahit tumalikod, ligtas pa rin. Okay? Kahit mawalan ka ng pananampalataya, ligtas pa rin daw. Dahil meron siyang ginamit na talata, no? Yung sa Filipos 1:29 daw, no? Na ang Filipos 1:20, ano ba yung ginamit na talata? Na kahit daw huminto ka na sa pagpapanampalataya, iligtas ka pa rin daw. May ginamit siyang talata, mga kapatid. So, yun ang delikado doon, no? Dahil ano man pong talata gamitin niya, mga kapatid, wala pong verbatim, or kahit sabihin lang po nating maunawaan man lamang or implied na ang taong mananampalataya na huminto sa pananampalataya ay maliligtas pa rin. Wala pong ganyan na aral sa Bible, no? Bagkus baliktad po ang aral na iyan sa aral ni Panginoong Jesucristo. Dahil napakalino po sa aral ni Panginoong Jesucristo, manatili ka no? Sa Matthew 10:22 and Mark 13:13, napakalino po ang turo ni Panginoong Jesucristo. Tingnan natin itong 13:13. Ano ang babala ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga alagad? Kausap niya dito ang kanyang mga alagad, yung mga apostol. Anong babala ni Panginoong Jesucristo? Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. No? Ang mananatili daw hanggang wakas, mga kapatid, ang siyang maliligtas. Yan po ang problema, mga kapatid. No? Ang mananatili daw hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pero kay Brother Erwin, sa tanong ni Father Darwin, dahil always ang ang aral niyo. So, yung sumampalataya sa John 3:16, paano kung hindi na siya makasunod? O hindi na siya sumampalataya, ligtas pa rin ba? Ligtas pa rin daw. Delikado po yun, no? Basahin natin ang Hebrews 10:38, mga kapatid. Kalulugdan pa ba ng Diyos ang tumalikod? Hebrews 10:38. Kalulugdan pa ba ng Diyos ang tumalikod? Pakinggan natin ang pahayag ni San Pablo, mga kapatid. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. So kung ang pananampalataya mo nagpapatuloy, so ituturing kang matuwid at mabubuhay ka, mga kapatid. Ibig sabihin, maka-obtain ka ng life eternal. Pero may disjunction. Ngunit may disjunction. Kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Kung tumalikod na ang mananampalataya, hindi na kalulugdan ng Diyos, mga kapatid. So, napakalino po na yung aral ni Erwin de la Cruz, napaka-demonic talaga, mga kapatid. Labag at kontra-kontra po talaga sa Biblia.
Walang ni isang apostol, ni anino ng apostol, mga kapatid, nagsabi na kapag huminto ka sa pananampalataya or tumalikod ka sa iyong pananampalataya, ligtas ka pa rin. Wala pong ganun. There's no such things, kind of teaching in the Bible, mga kapatid, na huminto ka sa pananampalataya mo, ligtas ka pa rin. Wala pong ganun. No? Kaya nga nakakatakot ang aral ni Erwin de la Cruz. Grabe na po, sobrang lapastangan po yun sa salita ng Diyos. Tinalikuran mo na ang Diyos, ligtas ka pa rin. O, tingnan natin si Panginoong Jesucristo, ha. O, tingnan natin si Panginoong Jesucristo. Matthew 10:33. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Panginoong Jesucristo sa mga taong hindi na kumikilala sa Kanya. Tingnan natin, ha. Or yung ipagkaila ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin. Matthew 10:33. Ngunit ang sinumang ikaila, o ikaila na kasi nga huminto na sa pagpapanampalataya di ba? Ngunit ang sinumang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Then, paniniwalaan ba natin ang isang millennial preacher regarding sa salita ng Diyos na kahit tumalikod daw, ligtas pa rin daw? Bagaman ang aral ng ating Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ang sinumang ikaila siya, ikakaila rin niya sa harap ng kanyang ama. Ang aral ni San Pablo, ang tumalikod, hindi kalulugdan ng Diyos, pero sa kanya ligtas pa rin. Yung mga kinalulugdan po ng Diyos ang ligtas. Pero yung mga hindi kinalulugdan, hindi po ligtas yun. Hindi po ligtas ang hindi kinalugdan ng Diyos. At ang isa po sa hindi kinalulugdan ng Diyos, yung ikaila ang ating Panginoong Jesucristo, ang hindi pagpanampalataya kay Panginoong Jesucristo, ang humiwalay kay Panginoong Jesucristo, ang tumalikod kay Panginoong Jesucristo at sa Diyos, yan po ang hindi kinalulugdan ng Diyos, mga kapatid. So how come, no? Ang isang millennial preacher mangaral na kahit tumalikod, ligtas pa rin? Kaya nga ang kalawang tanong ni Father Darwin sa kanya kung saan yan mababasa pakinggan natin ang kalawang tanong ni Father Darwin kay Brother Erwin, no? Kung saan mababasa yan. So, saan mababasa sa Biblia kung hindi always na mananampalataya siya ay maligtas pa rin? Pakalinaw ang tanong ni Father Darwin, no? Saan sa Biblia yan na kahit hindi na sumampalataya ay maliligtas pa rin? Kasi nga ang sagot niya sa unang tanong ni Father Darwin, ligtas daw always yung mga sumampalataya na tumalikod sa pananampalataya. Ligtas pa rin daw. Kaya tinanong ni Father Darwin, saan yan mababasa? May maibibigay ba si Bro Erwin? O pakinggan natin ang sagot ni Brother Erwin. Saan wala po. particular talata yun, bro? Dahil yun yung explanation mo sa specific na talata. Pero believes is always. Yung topic natin is one saved is always saved. So dapat ang talata may always. So sabi mo, kahit hindi always na may pananampalataya siya, maligtas pa rin. Saan yun banda, bro, sa banal na kasulatan? Wala pong ganyan na verbatim kagaya po ng sinasabi niyo, Father, kasi Wala daw, mga kapatid. Wala daw. Walang verbatim daw. O kung walang verbatim, iba't may pinangaral yan? Ngayon, even imply, meron ba yan implied? Wala rin Kasi nga ipinahayag na ng Panginoong Jesucristo ang sino mang ikaila siya. Ikakaila niya rin. So alam nga naman kontrahin niya ng mga apostol, alam nga naman kontrahin ni Panginoong Jesucristo ang sinabi niya, nang sino mang magkaila sa kanya, ikakaila niya rin sa harap ng kanyang ama. Alam nga naman baguhin pa ng ibang apostol ang sinabi ni San Pablo na ang tumalikod ay hindi kalulugdan ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Implied man or talagang mababasa litra por litra, wala po yan sa Bible. Ang aral na yan. Na kapag huminto ka sa iyong pananampalataya,
patuloy kang paring ligtas kasi nga daw always. Si Panginoong Kristo na nga nagsabi, hindi niya kalulugdan eh. Di ba mga kapatid, ikakaila niya ang sino mang huminto sa pagpapanampalataya. Kaya nga sabi dun sa Mark 13:13 and Matthew 10:22, ang mananatili hanggang wakas ang siyang malaligtas. Hindi sinabi na ang tumalikod ligtas pa rin. Walang ganun. Ang mananatili po. Hindi po ang tumalikod ligtas pa rin. Napaka demoniac talaga ang aral na iyan, mga kapatid. Gumagamit ng banal na kasulatan, magpapakilalang tagapagturo ng salita ng Diyos, pero hindi pala ayon sa konteksto ng salita ng Diyos. Parang si Satan ba? No? Naalala nyo nung pumunta si Panginoong Kristo sa disyerto? No? Ang demonyo, gamit-gamit ng banal na kasulatan, sinabi sa banal na kasulatan, pero hindi naman yun ang konteksto ng banal na kasulatan. Yan po ang demonic, demonic teaching po yan. Gumagamit ng banal na kasulatan, pero hindi naman ayon sa banal na kasulatan ang pahayag. Tulad ng ginawa ni Erwin de la Cruz sa debate nila kahapon ni Father Darwin. Hindi niya namalayan na ang tanong pala ni Father Darwin sa kanya, magpapalaglag sa kanyang aral na usas. Kasi napakaganda ang tanong ni Father Darwin eh. Yung always, ano ba yung always? Sabi niya, permanent, no? Permanente. Tanong ni Father Darwin, paano kung yung mga hindi makapanatili sa kanilang believe, ligtas pa rin ba? Sagot niya, ligtas pa rin. Kaya nga nung tinanong siya ni Father Darwin, saan yan mababasa, kapatid? Ay walang mababasa. Wala pala eh. Ba't ka nangangaral ng ganyan? Kaya napakadelikado po talaga ang aral na usas, mga kapatid. No, tulungan natin ang ating mga kapatiran, no, na naguyo sa aral po na ito. Kung mayroon po kayong mga kakilala na mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, sendan niyo po ito sa hindi ribatal, sa ating pong komentaryo na ito sa debate nila kagahapon. I-send niyo po ito sa kanila at talagang sabihan niyo na pakinggan mo yan para maunawaan mo na yung aral mo na tinanggap ay galing yan sa demonyo, hindi yan galing sa Diyos, hindi yan salita ng Diyos, salita ng demonyo yan. Na kahit tumalikod ka, ligtas pa rin. Ang sabi ni Panginoong Kristo, ang sino mang manatili. Napakalinaw niyan eh, no? Mark 13:13 and Matthew 10:22, ang sino mang manatili, ang siyang maliligtas. Yan po ang kondisyon na ibinigay ni Panginoong Kristo sa mananampalataya. Hindi po sinabi ni Panginoong Kristo na kahit tumalikod ang mananampalataya, ligtas pa rin. Walang ganun, mga kapatid. Kaya balikan natin ang 10:33 ng Matthew. Ano ang sinabi ni Panginoong Kristo sa Matthew 10:33, mga kapatid? Ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Nanampalataya ka na. Bigla mo siyang ikinaila dahil hindi ka nagpatuloy sa iyong pananampalataya. Ligtas ka ba? Hindi. Sabi ni Panginoong Kristo, ikakaila rin kita. Sabaga, iitsapwera kita. So yan po ang danger sa aral po na usas, mga kapatid. Dahil pagpatuloy natin ang sagot ni Brother Erwin doon sa tanong ni Brother Darwin nga saan mababasa sa Bible yung pahayag mo na ligtas pa rin kahit tumalikod na sa pananampalataya. Diba? Categorically, sumagot siya na walang mababasa. Pero may explanation siya. Pakinggan natin ang explanation niya. Yan po ay inyo na pong salita yan eh. Hindi po salita ni Father Darwin yun. Diba? Hindi po salita ni Father Darwin yun. Salita niya yun. Ginamit na ni Father Darwin yung kanyang sagot. Yung kanyang sinabi na ligtas pa rin kahit tumalikod. Kahit hindi makapanatili, ligtas pa rin daw. Tapos ipaparatang niya kay Father Darwin na
salita daw ni Father Darwin yun. Salita mo yun. Ginamit ni Father Darwin yung salita mo. So, pakinggan pa natin, mga kapatid. Galing na sa iyo, bro. Teka lang po, I have 1 minute. Oh, sabi ni Father Darwin, galing yan sa iyo, bro. Hindi yan galing sa akin. Nagtatanong lang ako. Okay. Pero Father, meron pong talata na ang inevitable conclusion ay tayo po ay parating saved. Ano po 'yon, no? Grabe, meron daw konklusyon, no? Na hindi daw iwawagli na konklusyon na tayo ay palaging saved. Ano 'yon? Pakinggan natin at atin pong i-debunk itong gagamitin ng arguments, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoon sa John 10:27-30, "My sheep hear my voice, I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them out of my hands and of the Father's hand." No one. Kaya hindi po tayo pwedeng maagaw ng sino man. Nasabi ko nga po kanina, Father, hindi po nanggagaling sa atin ang faith. Hindi po. Hindi po tayo ang nakakapag-maintain nun. Hindi rin po. Diyos po ang nagbibigay nun sa atin as a gift. At ang sabi ng Romans 11:29, no? "For the gifts and the calling of God are irrevocable." Irrevocable. Next question, bro. Next question. Ayun, no, mga kapatid, no? Napakalinaw, no? Ginamit niyang pananggalan, no, na patuloy ka pa ring ligtas kahit na tumalikod ka. Yun daw John 10:27-29. Okay, so basahin natin, no? At unawain natin ng maigi. Kasi hindi po sapat yung papakinggan lang natin ang paliwanag ng speaker. Yun ba talaga ang point sa John 10:27-29 na kahit tumalikod ka, ligtas ka pa rin? Dahil nanampalataya ka na, hindi ka na itatakwil? Yun ba talaga? O, ipaunawa natin ito, mga kapatid. No? Kasi ito yung ginamit niya pangsanggalan sa kanyang maling unawa, mga kapatid. O, tingnan natin, ha? Tingnan natin. Sabi dito, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa," meaning yung mga mananampalataya. "Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama." Kita mo? Ang mananampalataya kailanman ay hindi maaagaw sa kamay daw ng Ama, mga kapatid. Hindi daw maagaw sa kamay ng Ama ayon sa John 10:27-29. Pero yan ba talaga ang punto ni Panginoong Jesucristo? Na kahit tumalikod ka, hindi ka maaagaw? Hindi. Hindi niya naunawaan. Ang John 27, napakalino, mga kapatid. Anong sinabi sa John 27? Sino ang hindi maagaw dito? Ang sumusunod. Ang sumusunod sa Diyos. Yan ang hindi maaagaw. Ang sumusunod, magpakailanman. Yan ang sinabi ni Panginoong Jesucristo, hindi kailan maagaw yung mga sumusunod. Tandaan natin ang question ni Father Darwin sa kanya. Paano na yung hindi makapanatili? Di ba kasi nga sa kanila always paano yung hindi always makapanatili? Kung sabaga, hindi always makasunod, ligtas pa rin ba? Sa kanya ligtas pa rin Ang John 10:27-29 na hindi maagaw sa kamay ng Ama, yun pong mga sumunod. At yung pagsunod na yan, hanggang wakas po yan, mga kapatid. Hindi lang po yan na one time na nampalataya ka, one time sumunod ka, kahit na tumalikod ka, ligtas ka pa rin kasi minsan ka nang sumunod. Hindi po ganon. O, tingnan natin, ha. Halimbawa si Father Abraham. Pinapasunod siya ng Diyos. Hanggang kailan siya pinapasunod? Tingnan natin. 17:1 ng Genesis. Hanggang kailan pinapasunod si Father Abraham, mga kapatid? Ang pagsunod, hindi lang po yan minsanan. Hanggang sa ikaw ay nabubuhay. O, basahin natin, ha, ang Genesis 17:1. "Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, 'Ako ang makapangyarihang Diyos.
Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili. Hanggang kailan? Hanggang o habang ikaw ay nabubuhay, mga kapatid. Ang pagsunod natin sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. At hindi ka dapat tumalikod dyan. Yan po ang pagsunod sa Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Kaya yung John 10:27-29, hindi po yun sa mga tumalikod. Sa mga sumunod yun hanggang wakas. Kita nyo paano siya gumamit ng Biblia, mga kapatid? Ikakapit niya sa kanyang sariling unawa. So kahit tumalikod ka dahil minsanan ka ng sumunod, iligtas ka pa rin? Mali! Hindi niya nahalata. Ang tanong ni Father Darwin, tawag dyan, dynamics ba? Dinadandahan ni pinaunawa ni Father Darwin sa kanya, pero siya kasi walang tamang unawa. Basta lang nagsalita na nagsalita. Ang unang tanong ni Father Darwin, ano ang ibig sabihin ng always? Sabi niya, permanente. No? Tapos, patuloy daw. O, always. Itinanong siya ni Father Darwin, dahil ginamit mo ang John 3:16, na ang sumampalataya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Paano yung hindi always manampalataya? Ibig sabihin, ito malikot kasi hindi nga always. Ligtas pa rin ba? Sabi niya, ligtas pa rin. Kasi daw, ayon daw sa John 10:27-29, ang nanampalataya ay hindi na maagaw sa kamay ng Ama. Hindi mo naunawaan ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa mga sumusunod yun, John 10:27. Ang aking mga tupa ay sumusunod. So hindi yun para sa tumalikod, para yun sa mga sumusunod, mga kapatid. At hanggang kailan ang pagsunod natin sa Diyos ayon sa banal na kasulatan? Genesis 17:1, habang ikaw ay nabubuhay, yan ang sinabi ng Diyos kay Father Abraham. Habang ikaw ay nabubuhay, Abraham, sumunod ka sa akin. Kaya nga po, napaka-delikado talaga, mga kapatid. Napaka-delikado gumamit ng Biblia itong mga protestanteng naniniwala sa usas na ito. No? I'm sorry kay Brother Erwin, no? De la Cruz, kung nanonood ka man, bro. I am sorry, but para kang si Satanas ba? Na gumagamit ng banal na kasulatan pero hindi naman ayon sa nais ng Diyos na ipinasulat niya sa banal na kasulatan. Kasi yung mga sagot mo kay Father Darwin, nakakawindang, delikado. Brother Erwin de la Cruz, kung nanonood ka man ngayon, change your ways. Magbago ka, kapatid. No? Magbago ka, wag mong ipagpatuloy or ilako. Yun pong aral ng demonyo. Hindi yan makakatulong sa iyong kaluluwa, kapatid na Erwin de la Cruz. Ito panawagan ko sa iyo. No? Nung nag-debate tayo, na ano ka na doon? Ipit ka na doon. Ngayon sa debate ni Father Darwin, mas lalo ka pang naipit. Ang ganda ng mga settings of questioning ni Father Darwin sa iyo. Hindi mo lang namalayan. No? Nilibing na kita sa hukay nung tayo nag-debate. Bumangon ka pa uli. Kaya ngayon, nilibing ka uli ni Father Darwin pero mas malalim na yung hukay mo. Hindi ikaw sarili mo, Bro Erwin, ha? Ang ibig ko sabihin na nilibing sa hukay, yung argumento mo. Yung the way you explain, the way you understood the scripture, the Bible. Grabe. Walang pinagkaiba sa paggamit ni Satanas sa banal na kasulatan. Ang layo ng intindi ni Satanas sa salita ng Diyos. Ginamit niya kay Panginoong Jesucristo. So ginawa mo yan, ginamit mo sa alagad ni Kristo ang pari. Yung estilo ni Satanas. Hindi mo namalayan na sa tanungan, ipit ka, hindi mo namalayan. Brother Erwin de la Cruz. Ayun, tingnan natin, mga kapatid, no, ang isa pa sa tanong ni Father Darwin na patuloy pa ring ligtas itong paano kung hindi ka makinig. O sa kanya, ligtas pa rin kahit hindi na makinig eh. Pakinggan natin, ha.
ang kaniyang sagot kay Father Darwin, sa tanong ni Father Darwin sa kanya. Yung tanong ko ay kung hindi siya makikinig, hindi always, ang topic natin is always saved. Once saved is always saved. So, sa talata mo, parang makonect itong topic natin, kung hindi siya always, yan ang topic natin. Kung hindi siya always makinig, kung hindi siya always mananampalataya, masave pa ba siya? Opo. Yes or no? Yes po. Yes or no? Yes. Klaruhin lang natin ha, napakalinaw ha mga kapatid. Dahil always nga, yung aral nila, once saved, always saved na. Paano yung nanampalataya or yung iniligtas ng minsan, hindi na makikinig sa salita ng Diyos? Ligtas pa rin. Ligtas pa rin ba? So, malinaw ang sagot ni Erwin de la Cruz. Opo, Father, ligtas pa rin. O, ligtas pa rin daw. So, pakinggan natin ang explanation bakit ligtas pa rin sa kanya ang hindi na patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos. Ligtas pa rin daw eh. O, pakinggan natin. Pakinggan natin uli. Kasi nga po, Father, ina-explain ko nga po, no? Hindi po yun ang ibig sabihin sa John 10 na kung hindi siya makinig, save pa ba siya? Kung makinig siya, save siya. Hindi po. Fallacy pa nga yung sagot niya eh, mga kapatid. No? Fallacy of Struman. Struman kasi pinapalabas niya na ang tanong ni Father Darwin is kung ang ibig ba sabihin ng John 10:27-29 ay yung mga tupa ay hindi na makikinig. Hindi naman yun ang tanong kung ano ang ibig sabihin ng John 10:27-29. Hindi yun ang question ni Father Darwin para sagutin niya ng ganun. Ang question ni Father Darwin sa mga mananampalataya, kung hindi na siya manatili or always makinig sa salita ng Diyos, ligtas pa rin ba? So yun ang question, ligtas pa rin ba ang hindi na makikinig sa salita ng Diyos? Ito twist niya. No? Pinapalabas niya na ang tanong ni Father Darwin, according sa John 10:27-29, na para bang lumalabas sa tanong ni Father Darwin, John 10:27-29, paano kung hindi na, ano ang ibig sabihin ng John 10:27-29? Hindi naman yun ang question ni Father Darwin eh. Pero gumagamit nga siya ng fallacious argument para mailako niya ang kanyang paniniwala na kahit hindi ka na makikinig, ligtas ka pa rin. Kasi para sa kanya, yung John 10:27-29 daw, ang mga tupa daw ay hindi naman pwede na hindi makikinig ang mga tupa. Hindi nga yan yung question niya. Ang question nga kung hindi na makikinig. Hindi doon sa patuloy na makikinig. Sa hindi na nga makikinig, ligtas pa rin ba? So ligtas pa rin daw. Mga kapatid, kahit hindi ka na makinig sa salita ng Diyos, ligtas ka pa rin. Pakinggan natin ang patuloy ang kanyang sagot. Po yun ang punto ng John 10. Ang punto po ng John 10:27, makikinig ang tupa kay Kristo kasi siya nga po ay tupa. No? Nilalagyan niya ng nilalagyan niya ng tawag dito, yung conditioning ba, na ang John 10:27-29 sa mga ano lang talaga yan, sa mga makikinig lang talaga yan. So, hindi ka tupa kung hindi ka makikinig. Yes! Pero that is conditional. Hindi porket dahil sinulat yan dyan, ikaw naman ng palataya, yan na talaga ang ano mo, yung patutunguhan mo. Hindi nga kasi nga ang question nga ni Father Darwin, paano nga yung mga hindi na makikinig? Kasi although tupa ka, mayroon ka pa ring mayroon ka pa ring will na hindi makinig sa salita ng Diyos eh. Di ba? Hindi naman dahil tupa ka na, wala ka na sa kung sa mga hindi ka ligtas ka na sa pagka hindi makikinig. Hindi po, wala pong aral na ganun. O, papakita ko sa inyo mamaya na yung mga inadat na ng salita ng Diyos hindi na nakinig mga kapatid. O, tapusin na muna natin tong sagot niya. Kasi nga po siya ay born again. At ang born again, sabi ng John 3:3, makakakita siya ng kaharian ng Panginoon. No? Next Kaya question nga po bro. siya ay makikinig. Di ba? Mga kapatid, ang layo ng sagot niya. No, minamind conditioning niya ang mga nakikinig na ang John 10:27-29 para lang yan sa mga nakikinig. Yes. Kaya nga hindi na maagaw
sa kamay ng Ama, yung mga patuloy na makikinig. Pero bilang mananampalataya, hindi ka pa safe sa distraction. Kaya nga sabi ni St. Peter na mag-ingat kayo sa demonyo, sa diablo, kasi parang leon yan. Nag-ano lang yan, nag-aantay na malapa ka. So hindi ka pa safe sa distraction ni Satan. O basahin muna natin ang 1 Peter 5:8 mga kapatid. No, para bang sa kanya dahil mananampalataya na safe na sa distraction. No. Mali po 'yun. No, dahil ayon kay San Pedro, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So pinapaingat nga pinapaghanda ka magbantay ka para hindi ka ma-distract ni Satan. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Lahat tayo sinusubok sa pamamagitan ni Satan. Kaya don't assume, Erwin de la Cruz, na dahil mananampalataya ka na, ligtas ka na sa pagka hindi makinig. Hindi po ganyan ang aral ng Bible. Kaya ka pinapalabanan si Satan Now, mga kapatid, balik tayo sa tanong ni Father Darwin, no? Paano kung hindi na makikinig? 'Di ba? Sabi ni Father Darwin, paano kung hindi na makikinig sa salita ng Diyos? Ligtas pa rin ba? Sagot ni Erwin de la Cruz, yes, Father, ligtas pa rin kahit hindi na makikinig. Yeah. Aral ng demonyo yan, kahit hindi ka na makikinig, ligtas ka pa rin. Kaya nga, once saved, always saved sila no? Kasi once ligtas na, always ligtas na. Grabing aral na yan. O basahin natin ang Diyos mismo sa mga hindi na makikinig, ligtas pa rin ba? O basahin natin ang Lucas 8:5-12. Ligtas pa rin ba ang hindi na makikinig sa salita ng Diyos, mga kapatid? O, basahin natin. Lucas 8:5-12. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan, natakpan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo. Ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik, at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-100, at pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. Ngayon, dahil medyo matalinghaga, tinanong ng mga apostol ang ating Panginoong Jesucristo. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga, nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakakita, at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ang salita ng Diyos. So, yun palang mga binhi na inihagis ng magsasaka, salita daw ng Diyos yun. So, anong nangyari sa mga hindi na nakikinig sa salita ng Diyos? Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Yung nabahagi na ng salita ng Diyos, nakikinig pala yung mga tao. Dumating ang dyablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig. Kita mo, mga kapatid? Kita nyo? Ang dyablo mismo ang aalis sa salita ng Diyos na napakinggan ng tao. Paano yung hindi na nakinig? Upang hindi sila manalig at maligtas. Hindi na maliligtas ang
ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos dahil sa dyablo, hindi na maliligtas mga kapatid. Pag hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos dahil sa dyablo, hindi ka na maliligtas. That is very biblical teaching. Pero ano ang sagot ni Erwin de la Cruz? Sabi ni Father Darwin, paano pag hindi ka na always makinig, ligtas ka pa rin? Anong sagot ni Erwin de la Cruz? Yes, Father, ligtas pa rin. Ligtas pa rin ba, mga kapatid? Balikan nga natin ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang dyablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Hindi na maliligtas mga kapatid ang hindi magpatuloy sa pakikinig. Erwin de la Cruz, I know you are there. Nakikinig ka ngayon. Repent. Magbago ka kapatid. Come back to Catholic Church. Kasi hilig mo pala ang mangaral sa salita ng Diyos. Ipangaral mo ang tunay na aral. Come back to Catholic. Dahil nandito ang tunay na aral. Ang ginagamit ng Biblia, galing yan sa Katoliko. Kaya Katoliko ang may karapatan mangaral dyan. Hindi kayo. Kung mahal mo ang salita ng Diyos, come back to Catholic Church kasi tuturuan ka ng simbahan. Paano ang tamang pag-unawa dyan? Kita mo? Ang hindi na makikinig sa salita ng Diyos, ligtas pa rin. Ang sabi ni Panginoong Jesucristo, dahil sa dyablo, yung mga nakakinig sa salita ng Diyos, kinuha ng dyablo sa kanilang puso, yung kanilang napakinggan, para hindi sila manalig at maligtas. Hindi na maliligtas ang hindi makikinig sa salita ng Diyos. Tapos sasabihin mo, ligtas pa rin? How dare you? Erwin de la Cruz, come back to Catholic Church, kapatid. Come back to Catholic Church. Wala kang pag-asa dyan sa aral na osas. No? Sabi nga ni Father Darwin, paasa yan, paasa. The teaching of the apostles, mga kapatid, regarding salvation, it's a hope, pag-asa. Ang kaligtasan is pag-asa yan. Hope, hindi paasa. Ang usas, paasa yan. Pinapaasa kayo ng mga ngaral ng usas na kapag manampalataya kayo kay Kristo, ligtas na kayo palagi. Kahit pa daw tumalikod, kahit pa hindi na makinig, ligtas pa rin. What the... Ay, nako. Ilang mga inosenteng kaluluwa na ba ang naguyo niyo? Kaya, laking pasalamat natin sa Diyos laking pasalamat natin sa simbahan, mga kapatid, na pinahintulutan tayo na matuto sa kanyang salita at sa katuluan ng simbahan para makontra natin tong mga aral ng mga bulaan na grabe talaga. Grabe mga kapatid, grabe yung aral nila. Nakakapanindig balahibo. No? So, pakinggan pa natin ano pa yung mga pinagsasagot niya sa mga tanong ni Father Darwin. Ang ganda kasi ng pagkaano ni Father Darwin, yung pagkatanong niya, no? Yung succession ng questioning ni Father Darwin, ang ganda. Mga kapatid, ang ganda, talagang lugmok na lugmok ang aral ni Erwin de la Cruz, mga kapatid. No? So, ano yung unang tanong ni Father Darwin? Ano yung always? No? I-recap lang natin sa mga bagong pasok. Nagtanong si Father Darwin, ano yung always? Kasi nga, once saved, always saved. Sabi niya, yung always, permanent, nagpapatuloy. Yon. So, ang pangalawang tanong ni Father Darwin, paano yung hindi na nagpapatuloy sa pananampalataya nila? Ligtas pa rin daw. Yun ang unang tanong. Yeah. Tinanong siya ni Father Darwin, saan yan mababasa na ligtas pa rin? No? Ligtas pa rin. Kahit na hindi magpatuloy, ligtas pa rin. Saan yan mababasa? Kasi mga kapatid, sa Bible,
Litra po litra, hindi ko pala ito nabasa kaganina. Ang sabi ni Panginoong Kristo sa John 15:6, ang hindi nanatili, itatapon sa impyerno. Hindi ko nabasa ito eh. So, basahin natin ang John 15:6. Sabi dito, ang hindi nanatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Mga kapatid, napakalinaw dito. Ang hindi nanatili sa akin, gaya ng sanga, itinatapon at sinusunog sa impyerno. Yan po, litra po yan. Pero bakit yung tinanong si Erwin de la Cruz ni Father Darwin, paano yung hindi na always nanatili? Ligtas pa rin. Ligtas pa rin daw. Sabi nga ni Panginoong Kristo, hindi naligtas eh. Itatapon pa nga sa impyerno eh. Di ba, mga kapatid? Grabe yung aral ng usas na iyan. Grabe. Hindi na sila natakot. Hindi man sila hindi man lang naninindig ang balahibo ni Brother Erwin de la Cruz sa pinagsasabi niya, pinagsasagot niya kay Father Darwin, mga kapatid. No? So ano yon? Ang hindi daw nananatili, ligtas pa rin. No? Tapos tinanong siya ni Father Darwin, saan mababasa? Wala daw mababasa. Yun pala eh. Walang mababasa pala, tapos nangangaral ka ng ganun. Inapakalinaw, ayon sa mababasa sa Bible, ang hindi makapanatili, hindi na maliligtas. Itatapon pa nga sa impyerno according sa ating Panginoong Kristo eh. O, then ang pangatlong tanong ni Father Darwin, paano naman yung hindi na makikinig, hindi na always makinig sa salita ng Diyos, ligtas pa rin? Ligtas pa rin daw. Sabi ni Panginoong Kristo eh, ang hindi manatili sa pakikinig sa salita ng Diyos dahil sa dyablo, hindi na maliligtas. Saan ba nakuha ni Erwin de la Cruz yung ligtas pa rin? Grabe talaga. Grabe talagang aral ni Erwin de la Cruz. Yung usas, grabe. Bakit sila naniniwala dyan? Akala ko ba nagbabasa sila ng Bible? Mga kapatid. Akala ko ba they are reading the Bible? Why is that? Na para bang hindi na nauunawaan ang kanilang pinagbabasa. O pakinggan natin itong pang-apat na tanong ni Father Darwin at ano naman ang sagot dito ni Erwin de la Cruz, no? Kasi ito yung abide eh, yung manatili. O, pang-apat na question ni Father Darwin kay Erwin de la Cruz. Pakinggan natin. Next question. At So, mananampalataya. sunod na tanong dahil always, once saved is always saved. So, sunod na tanong dahil sabi mo, maliligtas pa rin kahit hindi always siya makikinig. So ngayon, kahit hindi mag-abide, maliligtas pa rin bro, kahit hindi mag-abide sa Panginoon. Hindi magpatuloy mag-abide, maliligtas pa rin. Ito po ang sagot ko, Father, ano? Ang mga sheep po ay mag-a-abide. Hindi yan ang question eh. No? Hindi yan ang question. Hindi ka tinatanong kung talagang mag-a-abide ba ang sheep. No? Kasi conditional yan, mga kapatid. Yung pag-a-abide ng sheep, conditional yan. Nasa sheep yan. Kung talagang mag-a-abide ba siya or hindi na siya mag-a-abide. It's conditional. Hindi dahil binasa mo lang, feeling mo, makaka-abide ka na palagi. Hindi po ganon. No? Pero hindi yan ang tanong. Ang tanong, hindi kung makaka-abide ba ang sheep. Ang tanong ni Father Darwin, paano kung hindi na maka-abide? O hindi na makapanatili, ligtas pa rin ba? Iniiba yung tanong eh, no? Pero pakinggan pa rin natin ang sagot niya. Okay? Bakit po? Kasi nga po sila ay born again. Ang sabi ng 1 John 2:27, okay? But the anointing which you have received from Him abides in you. Just as it has taught you, you will abide in Him. Kaya po mag-a-abide talaga ang tumanggap ng Holy Spirit. Sabi rin po ng Jeremiah 32:40, no? I will put my spirit to you. I will put the fear of me in you that you may not turn from me. Yun po ang feature ng New Covenant. Gumawa mismo ng paraan ang Diyos through the Holy Spirit para hawakan ang mga sheep, para sila ay sumunod sa sa Holy Spirit, para sila mag-abide kay Kristo dahil sila po ay may Holy Spirit sealed in them. Ephesians 1:13-14. Sa tingin niyo, mga kapatid, nasagot ba niya ang tanong ni Father Darwin na kung paano kung hindi na maka-abide? Paano kung hindi na maka-abide?
Kasi negative si Father Darwin eh. Di ba negative si Father Darwin? So hindi talaga siya doon sa hindi na patuloy mag-a-abide. Paano kung hindi na mag-a-abide? It's a negative statement, negative question yan dahil si Father Darwin is negative. Kasi Father Darwin, ang mga tupa mag-a-abide talaga yan dahil bibigyan sila ng Holy Spirit. Kaya mag-a-abide talaga sila. Oh, basahin natin ang nabigyan sa Holy Spirit kung naka-abide ba lahat, mga kapatid. Lahat ba ng mga pagkalooban ng Holy Spirit naka-abide? Basahin natin, mga kapatid. Talagang ipapamukha ko talaga sa live na ito yung mga wala sa Biblia na aral ni Erwin de la Cruz, mga kapatid. Basahin natin kung lahat ba ng napagkalooban ng Holy Spirit, lahat naka-abide? Kaya nga, napaka-logical ng tanong ni Father Darwin paano yung mga hindi na maka-abide? Kasi hindi lahat ng napagkalooban ng Holy Spirit naka-abide according to the Bible. Basahin natin, mga kapatid. Yung mga nabigyan ng Holy Spirit, naka-abide ba lahat? Babasahin natin Hebrews 6:4-6. At ano ang mangyayari sa mga hindi maka-abide? Basahin natin. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Mayroon palang mga tumalikod sa pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Lahat ba naka-abide, mga kapatid? Lahat ba ng nakatanggap ng Holy Spirit naka-abide? 5. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Period. Saan dyan ang lahat ng mga pinagkalooban ng Diyos ay hindi tatalikod? Assumption ng probata. You're just assuming, Erwin de la Cruz, without proving. I-prove mo muna na lahat ng pagkalooban ng Espiritu Santo ay hindi tatalikod according to the Bible. Wala laglag Kaya nga hindi niya masagot-sagot si Father Darwin Paano kung hindi na maka-abide ang mananampalataya, ligtas pa rin? Kaya nga hindi niya masagot Nag-segue Segue na lang siya. Sabi niya, kasi ganito yan, Father Darwin. Ang mga mananampalataya, mag-a-abide talaga yan dahil pinagkalooban na sila ng Espiritu Santo. That's not what Paul's teaching. Ang teaching ni Paul, may mga napagkalooban ng Espiritu Santo pero nagawa pa rin tumalikod. Yan ang teaching ni Paul. Tumalikod pa rin sila kahit na tanggap na sila ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya nga, receiving the Holy Spirit, hindi siya cancellation of your will. May will ka pa rin. Kaya nga sabi ni St. Paul sa mga taga-Galatians, Galatians 5:13, ano ang sabi ni St. Paul? Tinawag kayo sa kalayaan. Huwag nyo lang gamitin ang inyong kalayaan. Sabi ni Paul yan, mga kapatid. Huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan sa pagkakasala. Ibig sabihin, may will ka. Receiving the Holy Spirit does not mean cancellation of your will. May will ka pa rin. Kaya nga sa Hebrews 6:4, yung binasa natin kaganina, may mga pinagkalooban ng Espiritu Santo pero nagawa pang tumalikod. Bakit? Ginamit nila yung will nila. Talikuran talaga nila ang Diyos. Kita nyo? Gaano ka delikado yung aral ni Erwin de la Cruz? Yung aral na usas, mga kapatid? Hindi nga kaya ang isang araw kung talagang kukontrahin natin ang aral ng usas. Hindi kaya ang isang araw. Ako, mga kapatid, nakita nyo, ilang beses na ako nakiharap
sa OSAS debate. Sino-sino nang kinaharap ko dyan. Diba? Iba-iba yung argumento nila, pero lahat ng argumento nila kontra sa Bible. Kasi yan talaga, minaster ko talaga kung paano tibagin yung OSAS, mga kapatid. Minaster ko talaga. Hindi nila ako malulusutan pag sa OSAS debate. Hindi sila makakalusot sa akin. Kahit sino pa, kahit si Rian Puentes. Ilang beses ko na minudmud sa lupa si Rian Puentes sa debate namin, sa debate na iyan. At ano na ginamit niya? Holy Spirit, yung sonship, di ba? Ginamit niya sa akin yan. Nakalusot pa si Rian Puentes sa akin? Hindi. O ito si Erwin de la Cruz, nung nag-debate kami, nakalusot ba siya sa akin? Hindi. Lalo na kay Father Darwin kahapon, ang ganda ng mga question ni Father Darwin sa kanya kahapon. Talagang nagpalugmok sa kanyang sa kanyang stand, hindi niya namamalayan. Kasi ang mga tanong ni Father Darwin, mga kapatid, parang apoy na napapainit ng tubig ba? Dahan-dahan yung apoy, pinapakulo ng dahan-dahan. Hindi niya namamalayan yun. Nung kumulo na, ang ingay na ng takuri, nagwisil na yung tukuri kasi kulong-kulo na, sobrang init na ng tubig. Hindi na malayan ni Erwin de la Cruz, mga kapatid. Yun ang ginawa ni Father Darwin sa kanya. Para siyang takuri na may tubig, nilagay ni Father Darwin sa stove, inapuyan. Dahan-dahan ng papainit, dahan-dahan kumulo. Nung kumulo, tik! Whistle. Hindi na malayan yan eh. Ibig sabihin, ang argumento niya kahapon, niluto talaga ni Father Darwin sa apoy. Di alam ni Brother Erwin de la Cruz yan, no? So medyo humina yung ating ang ating internet, mga kapatid, no? So wait lang nga, i-refresh ko lang yung internet natin. Alright. Pasensya, mga kapatid, na ano pala yung na nasagi yung atin pong modem, mga kapatid. Okay, so far, no? So far, mga kapatid, na ang dami na nating na ipakita sa inyo, biblically speaking, against talaga doon sa stand ni Erwin de la Cruz, mga kapatid. No? Against talaga sa stand ni Erwin de la Cruz yung ginagamit natin ng mga talata. No, ngayon, ano ang sunod na tanong ni Father Darwin sa kanya? No? Pakinggan naman natin ang sunod na tanong ni Father Darwin sa kanya, mga kapatid. Sabi mo, yung pananampalataya ay sa Diyos, hindi galing sa atin. Yes. Philippians 1:29 says, no? It has been granted unto you. No, so para lang makuha nyo ang tanong ni Father Darwin sa kanya, kung yung pananampalataya ay hindi daw galing sa atin, galing daw sa Diyos ang pananampalataya. Ang sagot ni Erwin de la Cruz, yes daw. According daw sa Philippians 1:29. Okay, so basahin natin mamaya. No, tingnan mo yung dila ni Erwin de la Cruz, labas no, na timing. So, ang Philippians 1:29 daw hindi daw galing sa atin ang pananampalataya, mga kapatid. No, hindi daw galing sa atin ang pananampalataya daw. O kung sa bagay, hindi daw tayo ang nanampalataya, kundi gift daw ng Diyos ang pananampalataya. So ipapaunawa natin yan. Gamit niya ang Philippians 1:29. Basahin natin. Pakinggan natin ang kanyang patuloy na sagot. No, not only to believe in Him, but to suffer for His sake. Okay? Malinaw. Yung ating pag-believe kay Kristo, grant ng Diyos. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Gift po ang faith. Sabi sa John 6:65, unless the Father grants, no one can come to me, sabi ni Kristo. Yung coming po is equivalent or parallel to believing. Pag in-exegete po natin yung John 6. Yan. So, bigyan natin ng linaw yun, no? Kasi para bang pinapalabas niya na yung pananampalataya gawa ng Diyos yun. No? Yes, no? Everything in us, mga kapatid,
is by grace of God. No, yung pong faith, grasya po talaga yun na ibinigay ng Diyos. Hindi lang sa atin, sa lahat ng mga tao yun. Okay, yan ang una. No, yung faith, grasya ng Diyos yan sa lahat ng tao. Kaya nga, ang sabi sa Philippians 1:29, basahin. Kasi itong ginamit niya eh. Kasi pinapalabas niya sa Philippians 1:29 na hindi ikaw ang nanampalataya. Diyos ang gumawa ng paraan para ka manampalataya. Kung sa baga, wala kang ibang ginawa. Mga kapatid, so basahin natin ang Philippians 1:29 no, na hindi niya naunawaan. Philippians 1:29. Basahin natin kung paano to inexplain niya. Sabi niya dito sa Philippians 1:29 daw, according sa Philippians 1:29 kasi, sapagkat hindi lang ang pribilehiyo yung sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. So ibig sabihin niya dito, ibinigay yung pananampalataya sa atin. Hindi niya naunawaan eh. Ang ibinigay yung privilege. Privilege ba? Privilege mo na sumampalataya sa Kanya, mga kapatid. Binigyan ka ng Diyos ng right, karapatan. Ang lahat ng tao, dahil sa Kanyang kamatayan sa krus, ang lahat ng tao binigyan niya ng karapatan manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan po yun ang ibig sabihin ng Philippians 1:29. Kaya nga ang sabi sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya. So may pribilehiyo ang lahat ng tao. May karapatan ang lahat ng tao na sumampalataya sa Diyos. Pero mali na sabihin mo yung pagpapanampalataya ay hindi galing sa atin. Tayo mismo ang mananampalataya. Privilege natin yun na ibinigay sa Diyos. Ibinigay ng Diyos, privilege natin na manampalataya o sumampalataya kay Panginoong Jesucristo. It's our privilege. Pero tayo ang gagawa niyan, hindi ang Diyos ang gumawa niyan sa atin. O basa, Acts 16:30-31 mga kapatid. Acts 16:30-31. Anong sabi dito? Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang pangyayaring ito, mga kapatid, ito yung nakulong si San Pablo. No? Doon sa kulungan, nagpuri sila sa Diyos, kumantas na ng mga salmo. Kaya biglang lumindol, nabukas yung gate ng kulungan. Inakala nung gwardya, nakatakas sila Paul. So ang gagawin sana ng gwardya, magpakamatay na lang kasi ang magiging hatol sa kanya, kamatayan din. Pero pinigilan ni Paul, sabi ni Paul dun sa gwardya, ay hindi kapatid, no? Nandito lang kami, hindi kami tumakas. Ganon si Paul kabait, ganon niya pinapahalaga ng buhay ng tao na hindi masayang. Hindi kami tumakas kapatid, nandito lang kami. So dahil sa ginawa ni Paul, na-touch yung gwardya sa kulungan. Kaya sabi dito sa 30, no? Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ibig sabihin, sila Pablo at yung kasama niya, si Silas yata yung kasama niya dito. Ano po, or si Bernabe, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Yun ang tanong ng gwardya kay Pablo, ha? Anong sagot ni Pablo? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Pinapasampalataya, ibig sabihin, pinapagawa ni Paul doon sa gwardya na sumampalataya at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kita nyo mga kapatid? Nakita nyo ba? Ang pagsasampalataya na sa atin. Nasa atin ang pagsasampalataya mga kapatid. Hindi sa Diyos. Ang ibinigay ng Diyos sa atin, privilege, pribilehiyo, karapatan. Ano yung karapatan na yon? Na sumampalataya ka kay Kristo, nasa sayo na yan. Sumampalataya ka man o hindi, nasa sayo na yan. Kalooban mo yan. Kaya mali po yung sagot niya kay Father Darwin na yun daw sa pagsasampalataya daw, hindi daw sa atin yun, sa Diyos daw yun. No! O basahin natin si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi. John 6:28-29. John 6:28-29 mga kapatid. Basahin natin na John 6:28-29.
Ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo? Kaninong gawain ang pagpapanampalataya? Sa Diyos or sa tao? Kasi yun ang pinapalabas niya sa tanong ni Father Darwin. Ang pagpapanampalataya sa Diyos yan, hindi do sa atin. O, basahin natin si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi. John 6:28-29. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin? Ang nagtanong nito ang mga Hudiyo doon kay Panginoong Jesucristo. Ano po ang dapat naming gawin? Gawin namin, kami ang gagawa, mga Hudiyo nagtanong, upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos. Ipinapagawa ng Diyos. Anong dapat gawin ng mga tao na ipinapagawa ng Diyos? Sa 29. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. So ang pagsasampalataya, ipinapagawa ng Diyos, hindi ibinigay ng Diyos sa inyo. Nakuha niyo mga kapatid? Ang pagsasampalataya, pinapagawa ng Diyos sa atin, hindi ibinigay sa atin. Kaya nga ang sabi ni Paul doon sa Philippians 1:29, it's a privilege, pribilehiyo yung sumampalataya kay Panginoong Jesucristo na ibinigay sa inyo ng Diyos. Ang privilege ang ibinigay. Yung utos ba na sumampalataya ka? Yung karapatan na sumampalataya ka kay Panginoong Jesucristo, yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. Utos niya yun na sumampalataya, pero yung sino yung sasampalataya? Tayo. Tayo ang sasampalataya sa Diyos. Kaya dito natin nakikita na ang aral talaga ni Erwin de la Cruz, it's not biblical. Aral talaga ng demonyo yung usas, mga kapatid. No? Aral po ng usas. Napakademonyo talagang aral yan. Kaya dapat talaga dito pa lang sa ating araw-araw na pagtitipon, pag-aaral sa salita ng Diyos, ilantad natin ang mga maling aral na yan. No? I-send nyo ito sa account ni Erwin de la Cruz. Sabihin nyo po, pakinggan mo ito, Erwin de la Cruz, para matuto ka paano ipangaral ang salita ng Diyos. Then come back to the Catholic Church. Then, pakinggan pa natin uli ang tanong ni Father Darwin sa kanya at kanyang sagot kay Father Darwin, mga kapatid. Pakinggan natin uli. Yun po ang sagot ko. So therefore, yung belief natin ay galing sa Diyos lang, hindi galing sa atin. Yes. Pero yung talata mo, sabi ni Kristo, Di ba sabi ni Father Darwin? So, ibig mong sabihin, yung pagpanampalataya, galing sa Diyos, hindi galing sa atin? Di ba? Ganun ang tanong ni Father Darwin? Yes daw, yes. Mali. Mali, mga kapatid. Di ba? Nakita nyo na ano ang sabi ni St. Paul doon sa gwardya na nagtanong paano siya maligtas? Sumampalataya ka. Inutusan niya yung gwardya, sumampalataya ka. Ibig sabihin, ang pagpapanampalataya nasa iyo. Hindi sinabi ni Paul na may pananampalataya ka na. Hindi po ganun. Sa atin ang pagpapasampalataya, utos ng Diyos yun. May privilege ka na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung sabaga may karapatan kang sumampalataya kay Kristo, huwag mong sayangin yan dahil yan ang kaligtasan mo. Mga kapatid, kaya napakaganda yung tanong ni Father Darwin talaga, mga kapatid. Next question. whoever believes in me. So hindi lang galing kay Kristo, galing din sa atin, di ba po? Correct. Ang galing sa Diyos, yung grasya, yung privilege na ibinigay sa atin. Pero yung pagpapanampalataya, sa atin yun. 16:30-31 ng Acts, mga kapatid, napakalinaw, sabi ni Paul sa gwardya, sumampalataya ka. Ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa mga Hudiyo nung tinanong sila, ano ang aming gagawin para masunod namin ang inuutos ng Diyos? Anong sagot ni Panginoong Jesucristo? Ang dapat nyong gawin, no, para masunod nyo ang utos ng Diyos, sumampalataya kayo sa inutusan niya. Ibig sabihin, si Panginoong Jesucristo, sumampalataya kay Panginoong Jesucristo. Utos yun. So it's a privilege galing sa Diyos na bigyan ka ng kautusan ng ganyan para sa iyong kaligtasan. Patuloy natin. Hindi po ganun, Father. Hindi daw ganun. Kung hindi ganun, paano ba? Pakinggan natin ang explanation niya. Kundi
ang Panginoon ay nagdedeklara, whoever believes, that is a reality. Whoever nga that's indefinite. A reality sa pagtawag niya sa lahat na kinakailangan sumampalataya. Hindi yun reality na lahat may pananampalataya niya. It's two different things. Nakuha niyo mga kapatid. It's a reality daw. Yes, of course, it's a reality. Reality na ano? Reality na ang lahat tinawag. Tinawag sa pagpapanampalataya. Hindi tinawag dahil mayroon ng pananampalatayang ibinigay ang Diyos. Baliktad eh. Patuloy natin sa pakinggan. Whoever believes in me has eternal life. That is a reality. It doesn't follow na ikaw na manggagaling sa iyo yung believe. It doesn't follow daw na manggagaling sa iyo ang believe. Balikan natin. It doesn't follow na manggagaling sa iyo ang believe. Sabi ni Paul. Balikan natin sa 31. No? Anong sinabi ni Paul doon sa gwardiya? Anong sabi ni Paul? Sumagot naman sila, sumampalataya ka. Sino yung ka dyan? Doon sa tao na nagtatanong paano maligtas, yung gwardiya. Sumampalataya ka. So, saan nanggaling yung pananampalataya? Doon sa tao. Hindi sa Diyos. Ang sa Diyos yung privilege. Yung kanyang utos. Ito yung sa Diyos. 6:28 to 29 ng John. Kaya't siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin? Gawin nino ng mga tao. No, gawin ng mga tao dapat. Anong dapat gawin? Upang aming matupad ang ipinagawa ng Diyos. Yun ang galing sa Diyos, yung utos, yung privilege na ibinigay sa iyo, yung karapatan. Na alin? Sa 29, ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos, ang ano? Sumampalataya. So ang pananampalataya galing sa atin. Utos nga ng Diyos na sumampalataya ka. Galing sa atin ang pagmanampalataya. Galing sa Diyos ang pribilehyo, ang utos, yung grasya, galing sa Kanya. But, yung aksyon ng pagmanampalataya galing sa atin. It's two different things mga kapatid. It's not the same. So, yun po ang mali sa mga pahayag ni Erwin de la Cruz, no? So pakinggan pa natin ang kanyang sagot kay Father Darwin. That is a reality. That is a declaration of fact. Declaration of fact daw. Kaya pero ang sabi ng Biblia, ang ating pananampalataya ay galing sa Diyos. Kaya nga po, salvation is of the Lord. Wala po tayong contribution. Yan, gusto ko tandaan niyo yan, ha? Ang pananampalataya daw ay galing sa Diyos. There's no contribution coming from us. Wala daw contribution sa atin. Meaning na walang cooperation at all. There's no cooperation between man and God when it comes to having faith or to have faith, mga kapatid. No? So wala daw tayong kooperasyon. Walang contribution tayo dyan pagdating sa faith. Lahat daw ay sa Diyos. So, tandaan nyo yan kasi sasagutin natin yan mamaya. No? Sasagutin natin yan mamaya. Wala ba talaga tayong contribution? Wala tayong kooperasyon dyan? Kasi lahat sa Diyos lang. Mamaya sasagutin natin yan. Tandaan nyo lang po yan. Tandaan nyo yan. Father, hindi po tayo naghahawak ng ating salvation. Hindi daw tayo naghahawak sa ating salvation. Hindi tayo naghahawak sa ating salvation. Let's see what St. Paul says. Tingnan natin ha. 1 Timothy 6:12. Hindi mo ba hawak ang iyong salvation? Ba? 1 Timothy 6:12. Tingnan natin ha. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. So, panghawakan daw, ibig sabihin huwag mong bitawan. Ibig sabihin hawak na hawak mo yan. Ikaw ang may hawak ng kaligtasan mo. Sasabihin ba ni po sa iyo yung kapatid, panghawakan mo kung wala kang hinahawakan, para kang ginagawang balyo ni St. Paul dyan. Panghawakan mo yan kahit wala ka namang hinahawakan. Di ba?
Panghawakan nga eh. Kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo, manatili. Huwag mong bitawan yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Siya ang nagbigay, ikaw ang hahawak. Kita niyo paano kontra-kontra ang kaniyang explanation sa banal na kasulatan, mga kapatid. Pagpatuloy pa natin yung kaniyang mga sinabi. Kung tayo po ang maghahawak noon, siguradong Kung tayo daw ang maghahawak nun, yun nga ang sabi ni Paul eh. Panghawakan mo, ibig sabihin ikaw nga ang may hawak nun. Pinapahawakan ba ni Paul yan kung wala kang hinahawakan? Erwin de la Cruz, if you are listening, I know you are very active sa social media. No? If you are listening now, brother, change your ways. Change your ways, kapatid. Huwag mong sabihin na hindi mo pinangahawakan ang kaligtasan mo. Of course, galing sa Diyos ang kaligtasan. Revelations 19:1, salvation is from God. No? Pero since iniligtas ka na, ikaw nang may hawak dun sa kaligtasan mo. Kaya nga huwag mong iwala, sabi ni Paul eh, huwag mong iwala yan, panghawakan mo. Lay hold on to your salvation. Lay hold on to the eternal life. Pero yan kasi is yung tinatawag nating mga mga metaphorical statement from the Bible ba. Hindi naman yan literal eh, no? Pero ibig sabihin, tayo po ang may control sa kaligtasan natin. Kung gusto talaga nating maligtas, manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Yan ang punto dyan. Para in the end, talagang ma-obtain natin perfectly yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan po ang punto dyan, mga kapatid. Hindi lang naunawaan ito eh. Next, patuloy. maiwawala po natin yun dahil tayo po ay nasa corrupted flesh pa. Naglalaban pa po sa ating spiritual na kalagayan, sa ating spiritual life. Romans 7. Okay, so yun ang question niya, yung ano niya, no? So itong panghuli about sa workout, na sabi sa kanya hindi daw work for. So dito natin iisahin pagsagot yung sinabi niya kaganina na tayo daw walang contribution, no? Wala daw tayong cooperation pagdating sa faith or sa kaligtasan. Sa Diyos lang daw lahat eh. So dito natin sasagutin. No, ibubuking natin yung kanyang maling interpretasyon diyan. So ano ba ang tanong ni Father Darwin dito patungkol sa work out your salvation? Pakinggan natin si Father Darwin, mga kapatid. Sunod na tanong. Sabi ni Apostle San Pablo na let us work for our salvation. So, sangayon ka ba diyan sa sinabi ni San Pablo? Opo, Father, sang-ayon po ako. Pero hindi po yan nagtuturo na trabahuhin nyo ang kaligtasan nyo. Hindi. Okay stop muna natin Kasi ang tanong ni Father Darwin sa kanya, sang-ayon ka ba sa Philippians 2:12 na kung saan sinabi ni Paul, work out your salvation. Work out your salvation. Ang sagot niya, yes po, Father, sang-ayon ako. Pero, ano yung pero? Hindi na nangangahulugan na work for your salvation. So ito po ang problema sa mga protestante. Yung nasusulat, dinidistort. Workout na nga, gusto pang mabasa, work for. Kasi para sa kanila, yung workout and work for magkaiba. It's the same. Workout and work for, it's the same. Ano ang reason niya? Bakit daw magkaiba? Magkaiba dahil daw sa salita ng Diyos, ang pakahulugan daw ng workout ay ito. Pakinggan natin ang kanyang explanation. Po gano'n ibig sabihin. Pag binasa nyo po yan sa ang salita ng Diyos, sabihin nun, ipamuhay ninyo ang kaligtasang tinanggap ninyo. Yun po ang ibig sabihin ng workout. No? Yun daw ang ibig sabihin ng workout, ipamuhay according daw sa salita ng Diyos. Ulitin natin anong sinabi niya. Ang workout does not mean work for. Dahil sa version ng Biblia na ang salita ng Diyos, ipamuhay ninyo. Ipamuhay daw. Kaya daw work out, ipamuhay, not work for. Patuloy natin ang sagot. Tapos meron tayong lilinawin dyan at ibubuking. No? Patuloy. Parang nagwa-workout ng muscle. Okay? Nandiyan na po yung muscle.
Pero wino-workout natin. Nagwo-workout tayo. Pinapalaki natin siya. Yun din po ang pagiging saved. So, sa mga hindi po nakakaunawa sa kanyang analogy, actually, it's a false analogy. No, ginamit niya parang muscle daw. No, ibig sabihin, yung muscle mo nandyan na. So, wino-workout mo lang para lumabas ang muscle. So, in other words, yung kaligtasan mo nandyan na. So, wino-workout mo lang yung kaligtasan mo, pero ligtas ka na. Nonsense! Absurd mga kapatid. Kalukuhan yan. No? Kasi, kung hindi mo i-workout yung muscle mo, lalabas ba yung muscle mo? Di ba hindi? Kung hindi mo siya i-workout, do you mean, lulubo yung ano mo? Magkakaroon ka ng magandang muscle? Hindi. Kaya nga kinakailangan mong i-workout. So, para lumabas yung muscle, work for it. Ganun din sa kaligtasan. Yes. Objectively, naligtas na tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Panginoong Jesucristo sa krus. That is objective. Ang sa atin doon, yung subjective, yung mag-workout ka. Kaya, yun ang cooperation natin. Na gusto ko mabigyan ng linaw, nasabi niya kanina, wala daw contribution ang tao sa kaligtasan. No, it's wrong. Yan ang sinabi ni Paul eh. Workout, that's our contribution. That is our cooperation sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Objectively, ang kaligtasan sa Diyos, but subjectively ang kaligtasan mga kapatid sa atin. Tayo ang gagawa ng ating kaligtasan. Kaya nga sabi ni Paul, work out. Work out man yan or work for, it's the same. Hindi magkaiba ang meaning yan. Pero sabi niya, yung workout daw, hindi nangangahulugan ng work for. Oh. Kasi nga daw, iba daw ang sinabi sa ang salita ng Diyos na version ng Biblia. Ang sinabi daw sa salita ng version, ang salita ng Diyos na version sa Biblia, ipamuhay daw. Yes, ipamuhay nga. Pero meron siyang hindi sinali doon sa version na yun. No, pagpatuloy lang natin yung huling sinabi ni Eric de la Cruz. Ipinamumuhay po natin, ine-exhort tayo ng Apostol Pablo, ipamuhay ninyo ang inyong kaligtasang tinanggap. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi po para pagtrabahuan natin ang kaligtasan, hindi po yun ang ibig sabihin nun, Father. Okay, so narinig nyo mga kapatid, no? Ang napaka-nonsense na paliwanag ni Eric de la Cruz patungkol sa work out your salvation. So, balikan lang natin, no? Ang tanong ni Father Darwin, naniniwala ka ba, Erwin de la Cruz, sa pahayag ni Paul, no, na work out for your salvation? Naniniwala ka ba dito? Anong sagot ni Erwin de la Cruz? Yes, Father, naniniwala ako dyan. Pero hindi yan nangangahulugan na work for. Okay? So doon na, no, para bang magkaiba ang kahulugan ng workout sa work for. Kasi sabi nga niya, workout, dahil nandyan na ang kaligtasan, i-workout mo na lang. Yes! Tama naman yan. Pero kung sabihin, iba yan sa work for. Kasi ang work for kasi para sa kanila, pag sinabi mong work for, pagtatrabahuan mo yung kaligtasan, abay natural. Kaya nga yun work out your own salvation. Pero anong sabi niya? Kung titingnan mo kasi yan sa version ng Tagalog na ang salita ng Diyos, ang sinabi ni Paul kasi dyan, ipamuhay mo. Oh, ipamuhay daw ha. So ibig sabihin, hindi work for. Wala kang dapat pagtrabahuan. Basahin natin ang Tagalog na version. Yung ang salita ng Diyos mga kapatid. No, ang salita ng Diyos, kung wala ka bang dapat pagtrabahuan, basahin natin yung version na sinabi niya. Kasi ang sinabi lang niya, ipamuhay. Meron siyang hindi binasa. Ito ha. Basahin natin to hanggang 16 yata or 17. Ito, basahin natin mga kapatid. Sabi dito, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong
ipabuhay ang kaligtasang tinanggap nyo. Sabi niya, ayan o, yan ang punto ni Paul dyan. Ipamuhay. Yung sinasabing work for, ipamuhay. Hindi ibig sabihin work out. Ay, meron siyang hindi sinama. Kasi sinabi ni Paul dito, sikapin. Ayan o. May sinabi nitong sikapin, mga kapatid. Ano yung sikapin? Sikapin ninyong ipamuhay. So ano yung yung pagsikap? Hindi ba utos yan na workout? Di ba, mga kapatid? Ano yung sikapin na ipamuhay ipamuhay ang kaligtasang tinanggap? Ano pa? Gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. May gagawin eh. Ano ang gagawin? Pagsumikapang ipamuhay yung kaligtasan, pagsumikapan. So meaning to say, work it out. Work for it. Hindi daw work for. Napakalinaw dyan. Gawin nga eh. Sikapin. Basahin natin sa English mga kapatid. Sa English kasi dito continuous eh. Continuous. Ibig sabihin talaga walang patid. NIV version. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out. Ano yung continue? Di ba work it, work for yan? Kasi patuloy mong ginagawa. Work out your salvation with fear and trembling. Sabi daw, hindi daw work for. Ano hindi work for? 2:14. Do everything without gambling or arguing. Do everything. Gawin nyo lahat. Terus sabihin mong hindi yan work for. Gawin lahat. Hindi work for. Ay, wala. Bagsak ang unawa ni Brother Erwin de la Cruz, mga kapatid. Sobrang bagsak. Di ba? Gawin nga daw lahat eh. Gawin lahat. Alang-alang sa inyong kalagtasang natanggap. Now, ngayon, paano ba natin unawain, mga kapatid, yung salitang workout? No? Para hindi tayo mawala. Paano ba natin unawain yon? Uunawain ba natin yon na hindi pagtatrabahuan ng kaligtasan? No? Kasi according sa kanya, hindi na pagtatrabahuan niya dahil ang kaligtasan daw ay sa Diyos lang. No contribution at all from us. Ibig sabihin, walang cooperation at all coming from us ang salvation. Only to God alone. Basahin natin ang commentaries ng mga scholar. Kasi si Erwin de la Cruz, hindi naman scholar yan. Nagbasa lang ng Bible yan. Natutong magbasa ng Bible. Nag-aala scholar na. Kaninong scholar yung babasahin natin? Scholar ng mga protestante para hindi naman bias. Paano in-explain ng mga scholar ng protestante yung salitang work it out? Hindi ba yun? Wala ba yung contribution? Wala bang cooperation galing sa atin yun, mga kapatid? Basahin. Pakita ko sa inyo. Basahin natin ang aral ng mga apostol patungkol sa work out your salvation sa Philippians 2:12. No, pakita ko sa inyo Pakita ko sa inyo, mga kapatid. Pakita ko sa inyo. Ito, no? So, parang hindi yata dito. Wait lang, Saan ko ba inano yun? Dito nga. Ba't na iba yung ano? Wait lang, Saan ba yun? Nawala yung prepare ko na na Windows, dito ba yun? Media. Hindi eh. So, andito nga yun. Ito nga yun. Iyan ito. So, pakita ko sa inyo, mga kapatid, dito sa
dito sa ayan o, Philippians 2:12. Kita niyo no, Philippians 2:12, no? Sabi dito, therefore, beloved of me, just as always you have obeyed, not as in the presence of me only, but now much more in the absence of me. With fear and trembling, your own salvation work out. No? Your own salvation daw, work out. Ayan yung work out, mga kapatid. Pinapa-work out ni Paul yung salvation na natanggap natin. Sa Greek niyan, katergaziste. Katergazite. No? So, tingnan natin ano ang definition ng katergazite or katergazomai. From the word katergazomai, mga kapatid. Wait lang, i-ano ko lang muna ng konti itong ayan. So ipalaki ko na lang siguro para makita nyo ng buo. Napakita ko ng buo sa inyo Ayan. Katergazomai, no? Yung katergazomai sa Greek, in English niyan, to work out, to accomplish, to produce, to bring about, no? So sa kanila doon yung to work out, walang cooperation yun. So hindi daw to work for. Hindi daw to work for, na para bang magkaiba ang kahulugan ng to work out and work for. Magkaiba para sa kanila yon. No, patingnan natin ang explanation ng mga scholar. Ano ba ang ibig sabihin ng work out? To work out. Ayan, to work out. Wala bang cooperation from us yan para masabi nating hindi work for? O basahin natin. Ang una nito, meaning to work out, to perform, accomplish, achieve. No, yan ang una. Having gone through every struggle to the fight. So, napakapayak lang na explanation. So, walang masyadong bigat. Pangalawa, sa letter B, to work out, meaning that is to do that from which something results. Make every effort to obtain salvation. Ano daw, mga kapatid? Make every effort to obtain salvation. So work for yan. Para makakuha ng kaligtasan. May effort. Ano yung effort? Hindi ba work for yan? Kinakailangan mag-effort ka para makakuha ka ng kaligtasan? O, dito sa number 3, sa letter C, to fashion that is render one fit for a thing. No? In Greek, writings from Sophocles and Herodotus down several times in the Septuagint. To fashion that is render one fit for a thing. Tingnan natin ang ano dito, no? Kung wala bang contribution ang mga mananampalataya sa kaligtasan, meaning wala ba tayong cooperation? O basahin natin dito. Philippians 2:12, salvation and sanctification. Wala ba tayong kooperasyon o contribution? Basahin natin, sabi dito, exhorts believers, continue to work out your salvation with fear and trembling. Here, the verb describes the believer's responsible cooperation with God's grace. Ano daw mga kapatid? Ang ibig pala sabihin ng work out for your salvation with fear and trembling, the believer's responsible cooperation, meaning ating contribution, no, with God's grace, immediately grounds the effort in God's prior working. Kita nyo mga kapatid, sabi ng mga scholar, mayroon tayong cooperation, mayroon tayong contribution sa kaligtasan. Kaya nga sabi dito sa taas, anong sabi sa taas? Sa work out, to work out, ano daw itong to work out? That is to do that from which something results. Make every effort to obtain salvation. To obtain salvation. Make every effort, meaning work for it. Effort means pagtatrabahuan mo talaga para makakuha ka ng kaligtasan, mga kapatid.
Kita niyo? Ang layo ng komentaryo ng mga scholar sa pahayag ng mga usas believer. Kasi sa kanila, ang workout is not work for your salvation. It's the same po. Kasi according sa mga scholar, to make effort to obtain salvation. At doon pa sa baba na binasa natin, no? I-contribution natin or kooperasyon natin sa grasya ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, may kooperasyon tayo mga kapatid. Yan po ang paliwanag ng mga scholar patungkol sa work out your salvation. It's the same lang po yan sa work for it. Kasi according sa mga scholar, no? Meaning daw nun, to make effort to obtain salvation. Kaya mali po yung sinabi ni Erwin de la Cruz na sa kaligtasan, no contribution or cooperation at all coming from us, mga mananampalataya. Wala po, hindi po yun ang turo ng banal na kasulatan, mga kapatid. So, hanggang doon na lamang po ang atin pong komentaryo, no? At paglalahad, sisiwalat sa maling aral na inilako ni Brother Erwin de la Cruz kahapon sa debate nila ni Father Darwin, na hindi niya namamalayan na unti-unti na palang niluto ni Father Darwin sa apoy ang kanyang argumento, mga kapatid. So marami din sana kayong natutunan. So hiling ko lamang po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon, please do like, share, and subscribe this channel, mga kapatid, para marami pa tayong matulungan at mapaalam sa ating ginagawang pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. At syempre para din po sa sisiwalat sa mga maling aral ng protestante para mapigilan po ang kanila pong mga ginagawa na pangguguyo sa mga kapatiran natin na wala pong kaalam-alam patungkol po sa katuruan po talaga ng banal na kasulatan at banal na simbahan, mga kapatid.